sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Edgar po lang ako, bakit niyo ako ay hindi pinili ng minorya? Because that is, Kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? yeah, but can Kung I, pwede can lang I ako. have, Kung pwede, can I have, pagkatapos- Advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Eto na. Confirmation, sorry, kay Tatay Digong pala yun. Itong sufficiency in form, substance, umakyat ho yung pangatlo at pang-apat. Ngayon, kita nyo naman, botohan, number scheming ang nangyari. Pero okay matakot. Huwag kayong mangamba dahil alam naman ng mga taga-Supreme Court at itong mga senador kung ano ang gagawin dyan. Kung yan ay matuloy at madesisyonan si BP Sara, hindi tayo dapat mangamba. Hindi ho nag-iisa si BP Sara. Pero, ganun pa man, yan naman baseless. Lahat ng binintang sa kanya. Wala ho silang matibay na ebidensya. Ngayon, ito ang usapin. Nagsampa na ng hawak na ni BP Sara ang mga testigo. Yari sila dito. Saka meron ho akong pakiusap sa inyo. Pag kayo ay bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo yung notification bell. I-bell all nyo po para meron kayong notification. Kasi nagtataka tayo, eto na naman tayo, paulit-ulit na naman tayo. Parang, nalulungkot ako, hindi nyo ata sinishare eh. Oo. At doon naman kay boss, hindi mo ata nire-recommenda yung video natin. Bakit kaya? Nakapagtaka na mukhang love na love mo yung mga bulangaw mga bulager Oo. So, simulan natin dito. Yun lang ang pag-uusap natin. Share nyo yung video natin. Naglalambing lang naman tayo. Hawak ni BP Sara ang mga testigo. Yari kayo ngayon. Mga testigo ni Vice President Sara Duterte sa perjury complaint versus Ramil Madriaga. Aray ko. Kabilang sa mga testigo ni Vice President Sara Duterte ang mga dating opisyal ng seguridad at iba pang individual na susuporta sa kanyang reklamo sa kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Ito ay sina Colonel Raymond La Chica, dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, Security Officer ng Department of Education at Deputy Group Commander ng VPS-PG. Aray ko, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ito mga head commander ito ng OBP o kaya yung mga presidential group o PSG. Oo. Hindi ka kilala Madriaga. Anong kwento mo ngayon? Tatanong lang kami. Bakit ka pumasok sa eksena na alam mo namang hindi ka kasali at yari ka? Di kulong ka ulit. Ibig sabihin, madadagdagan yung kulong mo dahil nga sausaw iso kayo, hindi natin alam kung magkano ang binayad sa inyo para makisawsaw at guluhin ng sausaw. Nakikisali pa kayo sa gulo ng gobyerno. Anak ka ng bugi naman, Madriaga. Bawiin mo na yan para pagdating ng oras, ituro mo na kung sino nag-utos sa'yo. Problema sa mga taong to. Magkano kaya ang mga binabayad sa mga unggoy kayo? Hindi ka pa nga natapos sa problema dyan sa Oblo, dadagdagan mo pa. Tuloy. Attorney Reynold Monsayak, dating spokesperson ng Office of the Vice President. Miss Ana Magnaye, events organizer mula Davao City. Major General Jose Niembra, dating commander ng Presidential Security Group. Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Giit ng legal counsel ni Vice President Sara na si Attorney Paulo Panelo Jr. Okay. Pinatutunayan numano ng mga testigo na hindi nila kilala
ang naturang personalidad. Aray, kita nyo na. Bida-bida, itong silay, kasi yung third complaint, tsaka yung point umangat eh. Ibig sabihin na ipasok. So yung third complaint, iyan yung mga testigo ni Lai. Yan yung sinasabi nilang ebidensya nila kay BP Sara na itong si Madriaga ay bagman kuno o di umano. Nakalang bogi. Hindi nga kilala ni BP Sara, bagman. Saan nyo pinagtagpi-tagpiha ang story nyo at sino naman nagbigay sa inyo ng script na yan para mapaniwala nyo ang taong bayan? Pero sorry nagkakamali ho kayo, mga taga-kamara, yung alalay ang mga kampo ni Lai. Kakamali ho kayo. Wala na hong maniniwala sa inyo. Ngayon, dahil marami kayo, pero pag back to you kayo sa 2028, kami naman. Tatay Digong naman, BP Sara naman. At lalo na, doon kayo matakot pag bumuka yung pakpak ng Agila ng Davao. Samantala'y inaprubahan na ng House Justice Committee ang motion para formal nang i-require kay Vice President Sara Duterte na sagutin ng 2 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa loob ng non-extendable period na 10 araw mula nang matanggap ang notice. Nangyari ito matapos ideklara ng panel na bumoto 54-1-0 na sapat ang nilalaman ng ikatlo at Dito natin liliwanagin at kaklaruhin. Hindi pala porket bumoboses yung kasama ni Congressman Suntay, andun si Rupos, andun yung isang lalaki na magaling mag-English, andun yung apat eh. Ang kakaiba lang pala, ang maaasahan lang pala natin, si Congressman Suntay. Siya lang yung hindi bumoto. Doon sa kita nyo na. Yung Rupos ay galing mo magsalita, pwede-pensa ka pa, unggoy, Diyos mio Marimar. Isa ka rin sa bumoto. At meron tayo, hindi na yun. Kasama siya. Ay hindi lang in favor si Congressman Suntay. Ibig sabihin, nag-yes siya. Ano ba naman yun? Anak ka pa naman. Asahan dyan. Meron pa kayong... dito tayo mapunta sa sagutan. May mga nagsasagutan na. Talagang ibang klase yung sagutan nila. Matitindi ang mga sagutan. At yari ito sino ba ito? Si Madriaga. Kasi nga, iba na talaga yung takbo. Kumikilos na si BP Sara at sinampahan na siya ng, alam niyo yun, sinampahan na talaga siya eh. Yari ka. Yan ang mahirap sa'yo. Pagdating ng mga takdang panahon, wala tayong magagawa dyan. Ang magagawa mo lang, tago. Kawawa ito si pinagpiestahan ngayon si Trililing Nilaglag siya ni Ombudsman. Sabi ni Trililing, wala daw siyang kinakausap na ICC nung na-interview si Ombudsman. Yes, sa bahay nila daw sa Makati. Umamin, aray ko. Sabi yung inaano kong video. Nawala na naman ata. Punta na tayo dito sa nagkabakbakan yung dalawa. Erice tsaka pangalan nito? Si Erice tsaka si Garin. Nagkasagutan. Mainit ang tema. Bakit kaya? Kilala niyo naman niya yung babae na yan. Love na love niyan yung mga bangag eh. Interpolate and ask a few questions to our distinguished colleague, Mr. Speaker. Dahil medyo nalito ako, nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech patungo sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Well, alam na po natin yan, Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon,
Hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, distinguished speaker, nung ikaw ay naging senior deputy minority leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po inirekomenda na senior deputy minority leader ni dating senior deputy minority leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako, excuse me po, Mr. patapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name senior deputy minority leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Hindi, Paul nirekomenda Daza. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si minority leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Edgar po lang ako, bakit niyo ako ay tanongin? hindi pinili ng minorya because that is, Kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? yeah, but can Kung I, pwede can lang I ako. have, Kung pwede, can I have, pagkatapos pwede niyo ako can I tanongin. have a direct answer, Mr. Speaker? I am Kasi directly answering nakakagulat. you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ko. suspended. Okay? Kita nyo, pag si Erice ang talagang binabastos nila no? Tuloy nyo, para magkaalaman. Hindi nyo kakayanin si Erice. Ito naman itong babae na to, maano lang to dahil maraming kumakampi sa kanya. At ito, paborito to ni Charis. Kaya medyo maangas ang datingan niya sa kamera. Tuloy. Sinuspend eh. Tuloy. Minority leader of the 18th Congress, and we chose our officers among ourselves. Hindi po kami nagpadikta at yan po ay katanungan natin sa ating mga kasamahan sa minorya. Well, I'll do, Lord. Tigilan mo kami. Hindi pa nagpadikta. Yung problema mo nga sa Dengbaksa wala pang kasagutan eh. 'Di ba? Ganun lang, simplihan lang natin. Huwag kayo puro marami kayong problema. Ngayon, umiikot na lang sa pagnanakaw ang gobyerno ngayon. Nung nakaraan, wala pa atang 2 months o 3 months, 16 trillion, 15 trillion something. Ngayon lumobo na ata. May post si Congressman Miao Miao, Kiko, na lumobo na sa 18 trillion ang utang ng Pilipinas. Saan napunta? Hindi natin alam. Tingnan mo. May post dito ipapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, fake news. Hindi tayo nagpe-fake news. Talagang yun ang kanyang post. Sana nandito pa yung post na yon para makita nyo na talagang sobra ang nangyayari ngayong nakawan. Ay, wala na rin ata. Wait lang hanapin ko lang para hindi ko kasi na-save eh. Kung na-save ko, mas maganda, mabilis. Pero hinahanap ko ngayon kung nasaan na yung post niya. Baka sabihin kasi, fake news ka naman Kuya Goods eh. Wala namang ganun post eh. Di kung wala, di sabihin natin, wala pala. Pero sana nandito pa. Oy, bilis, asan ka na? Lumubo daw ng 18 trillion eh. Aray ko. Lapit na. Lapit na. Eto na. Sinasabi ko na. Kung kaninong post ito. Baka sabihin nyo, fake news tayo eh. Hindi tayo fake news. Mapakita ko sa inyo ha. Para sure tayo. Ayan, ito. Ayan, nakita nyo ba? Hindi ba pala nawala? Ayan. So, asa na ba yun? Paano paliitin to? Ayan, ito. Paano ba yan paliitin? Hindi siya makita sa screen. Kita nyo ba sa screen? Ayan Anak ko ng dibog. Yun. Yun.
Kita nyo kung kaninong post, Congressman Kiko Barsaga. Philippine debt is 18 trillion up by almost 2 trillion since January 2025. Buwan din pala o taon din pala lumipas. From 16 trillion, nag-up na siya ng 18 trillion. Ayan ang utang ng Pilipinas. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi tayo gumagawa ng kwento dito. May basihan tayo na talagang, oo, kita nyo, may utang na kagad ang Pilipinas ng 2 trillion just in 1 year lang ata. Diba? Just in 1 year, busog. Kaya matitibay ang mga mukha nito sa pagboto sa impeachment kay BP Sara. Dahil sila rin ang makikinabang sa susunod na, kung halimbawa lang pero hindi naman papayagan ng universe na ma-impeach si BP Sara o madesisyonan na matanggal sa pwesto. Pero asahan nyo, hindi magre-resign si BP Sara. Hindi niya ugali. Haharapin niya yan. Binibigyan siya ng 10 araw simula kahapon para magpaliwanag. Pero sabi ko nga sa inyo, yang pare-parehong aligasyon na yan, sinagot na ng COA, sinagot na ng Supreme Court. So meaning to say, ganun at ganun pa rin ang kakahinatnan yan. Mababasura at mababasura pa rin. Ngayon, pag nabasura yan, wala na naman. 1 year bar rule na naman. Pilitin nyo, galingan nyo. Nakuha nyo yung 3, 4 na isampa nyo na tapos niya sa committee nyo at isasampa nyo sa Senado. Wow. Tignan natin sa Senado kung anong mangyayari. Pero sabi ko nga sa'yo, yung Duterte Black, natanggalan na lang. Hindi natin nakikita si Senador Bato, pero wala pa rin problema doon. Dahil kahit wala siya sa opisina, pwede siyang bumoto via Zoom. Kasi hindi pa naman siya nasisibak sa pwesto o natatanggal sa pwesto, senador pa rin siya. Kaya pwede siyang bumoto kung sakasakali na i-archive na naman o ibasura na itong complaint kay BP Sara. Trillanes admits helping ICC gather evidence. Naku, ayan na, umamin na ho ang aso. Ayan na siya. Ba't nung una, bakit ayaw nyo umamin? O ngayon, parang umamin ka na dahil nilalaglag ka na, ganun ba? Kaya aminin mo na ngayon na nakipagtulungan ka o ikaw yung naging paraan. Naku, matinding betrayal of public trust yan, ha? Pagtatraidor sa bayan. Yan ang dapat, yan ang dapat na paparusahan. Tuloy. Senator Sonny Trillanes, welcome back to Storycon, sir. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, Miss Ami, and Miss Regina. Magandang hapon, Hi, sir. Senator. Sir, sino Yes, gusto mo na? Go ahead. Sir, si Kaufman, he says he wants to ask the ICC to require full disclosure of documents related to your involvement dun sa ICC. I suppose that includes yung suporta sa mga witnesses. But what's your response to that? Alam niyo po, as I expected, yung press ko nila last week ay gagamitin ni Kaufman para mag-plant ng seeds of doubt that can be used either to push for a mistrial or to insinuate na corrupted yung mga investigators or polluted yung mga evidence and witnesses. Hindi ba totoo? Ha? Ano yung nangyari dito na talaga naman planted at pinagplanuhan? May involvement na $2 million. Tapos sasabihin nyo, yan ang depensa nyo. Nakakatuwa kayo, no? Ngayon, ito ang siste. Pag ito ay na-submit as a evidence na merong sabwatan nangyari para arestin si Tatay Digong at mapag-usapan din kung matutuloy, kung lang matutuloy yung kaso ni Tatay Digong dyan sa dahig, isang ebidensya na yung pag-amin ni Remulla, yun ay pwedeng malaking ebidensya para mapalaya si Tatay Digong. Kasi may sabwatan nangyari.
ang masakla pa doon, isang ICC judges o member ang may litrato. Oh, anong mangyayari doon? Hindi ba totoo? Anong ginawa nun sa Pilipinas? Sino yung nakikita sa mga hotel? Sino yung napag-usapan na inamin na sa meeting-meeting? Di ba? Ganun lang, simplihan nyo lang. Kaya itong mga ito, huwag kayo maniniwala dyan kay Au-Au, ganyan talaga ang banat niyan. Lagi. na nakalap ng ICC. So yun yung we predicted that last week pa, ngayon ginagamit na nga. Okay, ang sagot ko po dyan, go ahead. Di ba? The way Mr. Kaufman is stating these things is as though meron akong ginawang krimen or merong violation akong ginawa. I admitted ever since nung nag-file kami noong 2017, continuous yung engagement with the ICC. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, mga testigo para ma-build yung kaso kay Duterte. But never kami nagbigay ng mga corrupted source or ng witnesses or evidence, at definitely hindi kami nagbigay ng pera sa mga taga-ICC. So, Talaga? Ano tong lumalabas na issue? Yung 18 Marines. At syempre, hindi naman, sana lang itong si Pinky, umaksyon. Mapaimbestigahan ka rin. Kasi, umuugong yung pangalan mo eh. Alam nga namang, baliwalain nila yun. Ikaw yung pinaka-main character sa $2 million. Binabanggit yung pangalan mo. Alam nga namang, baliwalain na lang na, oy, ito, nakipagsabatan, ito nagtraidor sa bayan, di umano. Ano yun? Kwentong kotsero na lang? Huwag naman. Ituloy yung investigasyon para sa'yo sa Blue Ribbon. At sana, kung halimbawa, kasuhan. Ano bang pwede ikaso dun? Pagka-traidor sa bayan. Diba? Kasi meron ng ebidensya, tinuturo na siya. Umamin na rin yung isa na kasama nga si Trillanes. Si Trillanes nagpakilala doon. Kay Ombudsman Rimulya. Naglaga na ba to? At yari ka, kasi wala kang posisyon sa gobyerno, ang makakalaban mo dito, mismo si Ombudsman. Tuturo ka, madidiin ka ngayon. Iyak ka ngayon. Oblo ka ngayon. sige. Ngayon, ang masasabi ko sa kanya, si Mr. Kaufman, ever since na nakuha nila to last year, talagang naghahanap buhay lang. He just needs to come up with one absurd legal theory after another just to earn his keep. That's all there is. Ang hirap, no? Ang hirap magsalita pag ikaw talaga ay walang matibay na pinangahawakan dokumento. Mahirap magsalita pag pahahanapin mo pa yung pagtagping kwento at ibibigay mo sa taong bayan. Ang hirap eh. Saan kaya nila kinukuha yung script nila? Diba? Minsan nauutal, nabubulol. Ganun ang peg, ganun ang tema nila. Abante sa defender. Ayan, alam mo, may ingay na naman yung ano ko Ano ba yan? Ano ba yan? Narinig nyo? Saan kaya yun? Na-interrupt na naman ako Huy, bahala ka nga dyan. Dito tayo mapunta sa wala talagang matinong pag-iisip, ano? Tignan nyo, magbibigay lang siya ng maghanap daw ng safe place. Yung kababayan natin. Bahala, siya na nga lang magpaliwanag. Ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Diyos ko. Nagkaroon ka ng panggulo na ganito. Ang hirap, hindi niya kayang magbigay na maayos na statement. Tsaka meron pa nga siyang banat dyan na pumunta daw sa shelter. Wala naman shelter sa UAE. Ito pa, Jubante. Taong bayan,
na tayo rito, nagkakaisang impeach na ang Vice President. This is to hear the impeachment. Hindi ba? Huwag mo nga kami pinagloloko, 54 kayo. Nagkakaisa talaga kayo. Ano na ba? Noong una pa yan, hindi lang nabasura lang. 'Di ba? Pangalawa na yan eh. O, noong una, ilang complaint din? 4. O, ngayong pangalawa, 4 din ang complaint. So, nabasura yung una, umatake na naman kayo kasi natapos yung 1-year bar rule. 'Di ba? Saan kaya yung umiingay na yun? Wait lang ah. Ayan. Natapos yung Uy, nawala yung camera. Ayun, okay. Natapos yung 1-year bar rule. February 6, umatake kayo. Yung isa, hindi nakapagtiis. February 2 pa lang, umatake na. Ngayon, sasabihin mo sa akin, hindi. Sasabihin nyo sa amin, ano ba yun? Wait lang ah. Wait lang. Interrupt tayo dito eh. Interrupt tayo. Ano ba yan? Ano ba yan? Yun. Ayos na natin. Sana, camera natin. Yun. Nawawala kasi. Pasensya na kayo ha. So, sasabihin mo sa amin, hindi kayo nagkakaisa. Nagkakaisa kayo. Pinagluloko nyo kami. Tuloy. Complaint, Madam Chair. Congressman Rufus, no? Perhaps I could be able to correct the impression here. This committee is not to impeach the Vice President. It is to hear the impeachment complaint against the Vice President. Ginawa nyo kasi yung impeachment complaint kasi nga takot kayo sa 2028. Yun lang kalalabasan ng usapin na yan. Bakit? Nalunod na siguro kayo, sabi ni Aling Ledesma, sa masyadong kaperahan, sa masyadong mali-maleta. Kaya ayaw nyo papestuhin si BP Sara kasi pag si BP Sara nakapesto, walang mangyayaring korupsyon. Hindi pa ba kayo nababahala sa nangyayari ngayon doon sa post ni Congressman Meow Meow na 18 trillion na ho ang utang ng Pilipinas? Paano pa natin mababayaran yan? Kahit magbayad kami ng magbayad ng tax, kung hindi naman napupunta sa tama yung pagbabayad ng tax, doon pa rin ang utang. Bukod doon, wala pa rin napapaayos na dapat isaayos. Pansinin nyo, matatapos na kanyang termino dahil kalagitnaan na almost malapit na ho ang top 3 months. Sipin nyo, 3 months na ang tumatakbo ngayon. Susunod, 2027 na. Tandaan nyo, itong mga nangyayaring ito, pag walang nanagot at walang nanagot, ubus ang kaba ng bayan, wala nang pagbabago. At pansinin nyo yung programa ni Tatay Digong na build, wala na ho. Imbis na 5 years yung pinaka-target date ng subway, na pending na ho ata doon sa mga dadaanan. Oo, hindi natin alam kung saan na yung nabutas. Dapat tapos na yun, di ba? Operation na lang. 2028, 29, okay na sana. Kaso wala na eh. Ubusin muna nila. Sa bagay, hindi naman daw nadadala sa langit yung pera. Oo. This is not to impeach. This committee is not to impeach. Gusto ko pong i-correct yan sapagkat baka sabihin ng taong bayan na tayo rito, nagkakaisang impeach na ang Vice President. This is to hear the impeachment. Tigilan nyo na kami. Yan ang talagang target nyo. Yan talaga ang pinakabalak nyo. Kasi kung hindi nyo gusto ma-impeach, titigilan nyo na sana. Dahil sinagot na nung nakaraan na basura na. Hindi eh. Nag-file ka ng panibago, pang-4 kayo, at yung kailay, bigla pa talaga kayo ang pinili
kahit walang sustansya yung mga binabanggit yung mga allegation, kayo pa ang talagang pinili. Kaya kung sabi ko nga sa inyo, lagi kayong tututok at ako ay, ano ba tawag doon? Humihingi ng lambing. Oo, ilambing natin na share nyo yung video natin ha. At huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung notification bell. At siyempre, shoutout sa'yo. Type mo na dyan kung saan lugar ka. Bye-bye!